Grade 6 na ngayong pasukan ang 11 anyos na si L. James. Pero hatid sundo pa rin siya ng kanyang tatay Ricky. Gusto raw kasing masiguro ni Ricky na ligtas na makakarating sa eskwela ang kanyang anak. Ang daan kasi patungong paaralan, matarik at mabato. Para makatawid ng bundok, kailangan pa nilang sumakay sa isang luma at kinakalawang ng zipline. Takot ako, tapos kailangan ko mahulog. Kapit na mipit para hindi malaglag. Ginapa-mincer ko lang sir nga. Sana pala ba sir ako survive? Mamalasin na mapigtal ang zipline na wag naman sana. Ang babagsakan ng nakasakay nito, 100 metro. Ito ang kwento ng mahigpit na pagkapit ng isang estudyante sa kanyang pangarap. Ang mag-ama nakatira sa sitio Managaksak, liblib na komunidad sa kabundukan ng Murcia sa Negros Occidental. Para marating ito, kailangang maglakad ng 1 oras papunta ng sitio. Kailangan ding tumawid ng ilog. Malalakarin pa tayo mga 15 to 20 minutes. Makalipas ang mahigit 1 oras, narating na nila ang sitio Managaksak. Naabutan nila roon ang lalaking ito na walang katakot-takot na tumatawid ng kable, makabili lang ng asukal sa kabilang ibayo. Titimpla sa kapte. Wala naman ditong daan. Ito lang yung daan namin papunta doon sa sa Tiangge. Iilan lang ang nakatira rito sa sitio Managaksak at halos lahat magkakamag-anak. Dito nakatira ang pamilya ni na L. James. Alas 4 pa lang ng umaga. Gumagayak na si L. James, papasok ng eskwela. Pagtapos siya magbihis, kakain sa agad. Para makatipid, nagbabaon siya. Ito po ang baon ng anak ko para sa eskwelahan, para siya magutom. Si Ricky naman, inihanda na ang mga harness na gagamitin nilang mag-ama sa pagtawid sa zipline. Kung mabaga ka lumakad siguro, sobra 1 oras. Pero nagsisipline ka, 5 minuto siguro, abag ka na sa kabila. Ang tatawiring kable ng mag-ama, nasa 300 meters ang haba. Nakakalula rin ang taas ng kable. Pero ang mag-ama, kalkulado na ang kanilang bawat kilos. Gayunman, aminado si Ricky na kinakabahan pa rin siya. Baka puto lang sinasakyan namin, hindi natin masiguro kasi lumang-luma na. Ang dalang harness ni Ricky, agad niyang ikinabit sa kable. Tinatay na namin ng lubid. Parang pumuputo na ito. Lumang-luma na siya sir. At saka punit-punit na ito. Si Ricky ang unang tumawid. Kapag nahirapan siya, pwede ko siyang sunduin sa pizza. Dalawang minuto lang, narating na ni Ricky ang kabilang dulo ng kable. Hindi naman kayo nahirapan? Hindi naman po. Kasi nasanay ako dito. Araw-araw tabok. Habang si L. James, nagsuot na rin ng harness. Hindi ka mahirapan? Pero danlog, may hirapan ko kay danlog.
Pero hindi pa man nakakarating si L. James sa kabilang dulo. Bigla siyang huminto. Paano yun? Madumi na. Pilitan mo? Opo. Hindi ka naman naipet? Hindi. Ang mag-ama sumakay na ng motor papuntang eskwelahan. Si L. James ay masayahing bata, matulungin, especially sa kanyang mga kaklase at talagang masipag siya. Ang kadalasang naiiwan sa bahay, si Rose. Nung araw na yon, kinailangan naman niyang dalhin ang 4 na taong gulang nilang bunsong anak na si Mary Rose sa daycare center na nasa kabilang bundok din. Kabila. Kinakabahan ka po. Opo, kasama ko kasi yung anak ko. Ginagawa ko yung safe yung anak ko eh. Oh, gina. Bago pa man makarating sa kabila, huminto rin sina Rose. Hanggang sa ligtas na nakarating ang mag-ina sa kabilang dulo ng zipline. Safe naman kami. Hindi ko po alam nga na malapit na sa kamay ko. Yung kamay ko naiwan dito sa loob ng motor. Samantala, bago umuwi, si L. James, tinapos na muna ang kanyang assignment sa eskwelahan. Tinatapos ko dito kasi hirap ko dito sa taas. Pag walang initin din, nag-iilaw ang sigato sa kung umiinit, umiilaw siya. Pagkatapos, sinundo ulit siya ng kanyang tatay Ricky para muling mag-zipline pauwi. Hanggang kaya ko, hanggang nabubuhay papa ko. Kakayanin ko titiis niya. Makita ko lang anak ko na magtapos ng pag-aaral. Yan ang hinihiling natin eh. Pagkatapos na sila ng pag-aaral. Ang pamilya ni na L. James, pinagkakakitaan ng paggawa ng barbecue sticks. Yung kita ko sa isang buwan, mga 1,000. Pero pagtatanim talaga ng gulay ang kanilang hanap buhay dito sa bundok. Ito rin daw ang dahilan kung bakit mula sa bayan, pinili nilang dito manirahan 4 na taon na ang nakararaan. Dati doon kami nakatira sa baba. Kasal po na ang lupa namin nasama sa pagbili ng aking lolo kaya wala namin itong bahay. Kaya pumunta kami dito sa bundok at dito nagpatayo ng bahay.
May disente man silang hanap buhay sa bundok, malayo naman sila sa kabihasnan. Araw-araw nagpunta ako dito, tapos pagkahapon babalik naman ako doon kasi mahirap. Dahil dito, ang 8 taong gulang nilang anak na si Ezra, pinili munang tumira sa kapatid ni Ricky sa bayan. Baka may anong mangyari sa kanya or na umiipit yung kamay niya. Yan ang sinisip ko nga. Sana hindi dito yung kabuhayan namin at saka hindi kami dito umuwi. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ni L. James na makatapos ng pag-aaral. Pangarap daw niyang maging seaman. Gusto ko mag-eskwela para makabulig ka sa pamilya ko. Gusto ko mamahan sa kahirapan para hindi sila kaagay sa zipline. Meron daw ditong parang cable car at ito ang ginagamit nila noon patawid ng bundok. Proyekto ito noon ng PENRO o ng Provincial Environment and Natural Resources Office, dekada 90. Ngunit matagal na raw itong hindi gumagana. Natapos na po yung project natin, tapos wala namang tina-transport through that line. Ang kable nilagyan na lang ng harness ng mga taga rito para mapakinabangan nila sa kanilang pagtawid. Diniscourage na po namin ang mga activities sa kabila kasi part na siya ng Northern Negros Natural Park, strict protection zone po ng area. Kaya nung nabalitaan ng mga tiga DENR na ang lumang kable ay ginagamit ng zipline ng mga tiga-sityo, naalarma sila. Hindi na siya safe. Nabigla kami na meron pa palang gumagamit. Nakakalungkot na may mga bata na ganito yung sitwasyon papunta sa school. Makikita natin yung determinasyon nila na makapasok, makapag-aral. Pero hindi ito sapat na dahilan para maranasan nila ang nararanasan nila. May mga pagkakataon kasi na hindi natin maiiwasan na dahil sa panganib or dahil sa kakulangan ng mga serbisyo ay hindi pa pwede sa kasalukuyan na magtayo ng mga school. Ito po yung dahilan kung bakit pwede tayo gumamit ng alternative delivery mode sa mga pag-aaral ng mga bata. Mayroon tayong binibigay sa kanya ng mga activity sheets at modules na ipiperform niya at magkaroon siya ng special schedule na sa ganitong mga araw lamang pwedeng pumunta ng school. Gusto ko mag-start dito sa ubos para hindi na sila makasakay sa zipline sa daw-adlaw. Kaya delikado sa daw-adlaw nga daplos. Gusto mo namin, wala kami magawa kasi wala na kaming pangbayad sa upa. Kaya dito lang kami kumakayod. Ang suliranin ng mga tiga-sityo Managaksak, idinulog ng aming team sa LGU ng Murcia. The plan and the recommendation is to relocate the family as soon as possible. Nirefer sila namin sa livelihood financial assistance wherein sila na yung maka-assess kung anong gusto nilang livelihood. Sabi na pangamoy, paano nakasurvive sa mga sitwasyon. Hindi ko maibigay sa anak ko kung anong gusto nila. Sinasabi ko sa anak ko, pagtapos ng pag-aral, marami na kayo mong ibili ng anong gusto niyo. Sipag lang, makararaos din kami. Sa milyones o bilyones na budget ng gobyerno para sa edukasyon o kapakanan ng mga magsasaka at ng mga tiga-malalayong mga lugar, ang tanong ng mga taga rito, kailan kaya sila maaambunan? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.